Praise God, hallelujah. Sa magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Friday, ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po ang likod si Pastor June Cortez. Kaya purihin ng Panginoon, medyo ginabi po tayo. At dami po natin inayos, pero inisip ko, tutuloy pa ba? Sige, tuloy natin. Kahit medyo gabi na. Alright, yung mga wala dito, humabol na lang, ano? So, purihin ng Panginoon. Maraming po salamat mga kapatid sa patuloy na pagsama natin sa Bible study. Ano? Okay. Thank you mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at mag-start na po tayo sa ating pag-aral salita ng Panginoon. So, ating po paksa sa gabing ito ay pinamagatang the difference between ito pa tungkol sa difference, pagkakaiba ng Old Testament prophets and New Testament prophets, no? Kaya praise God, tinitlean natin ito na kakaiba. Nandiyan po yan sa ating post yung pinaka-title, no? Ang nabi tinitle ko rito. From warning nations, ito po ang tinitle ko, From warning nations to building the body. The New Testament shift in prophecy. Medyo malalim yata yung title, no? Kaya sa ibabaw, tinitlean ko na medyo magaang. The difference between the Old Testament prophets and New Testament prophets. Sa pinaka-title natin sa topic, From warning nations to building the body. Mula sa pagbibigay ng babala sa mga bansa patungo sa pagpapatibay ng katawan. Katawan ni Kristo, the body of Christ. Mula sa pagbibigay ng warning sa bansang Israel, yung trabaho ng Old Testament prophets, at hanggang dito sa panahon natin ngayon, na kakaiba na ang ministry ng prophets, ano? Ito ay for the building up the body of Christ. At yan po, tatalakayin natin, no? Wait lang po. Patayin na po natin to, ano? Hindi, sige, ano natin. Hindi pa tayo nagpe-pray. Start na po tayo mga kapatid. At ginagabi na tayo. Heavenly Father, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, as we invite your presence. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations for the glory of the name of Jesus, para maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagbumula sa iyo. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, speak to your people. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Without you, Lord, wala po kami maunawa, wala kami maintindihan. But through your presence, O Holy Spirit, our teacher, pinupuno mo sa gabi ito ang aming puso ng mga kapahayagan na bumula po sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Oh God, hallelujah. Heal those who are sick right now, and in the name of the Lord Jesus Christ. And Lord, strengthen those who are weak.
For by your wounds we are healed in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Salamat po sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro. So let's start na po sa ating pag-aaral ng Salita Diyos. Very interesting po itong paksa natin, lalo na kung matagal na kayo sa pananampalataya, no? Pero I pray kahit na yung mga beginners, mga bagong mananampalataya, maintindihan, maging interesting sa kanila itong ating pinag-uusapan. Kasi tatalakayin po natin sa gabi ito, medyo controversial tsaka debatable ito, no? Yung iba maaaring magalit sa akin, mga kasamahan ko rin, no, sa prophetic, no? Yung iba naman maaaring umagri, okay? So this is about the prophetic ministry, ano? Kasi kaya ito tinapik ko kaninang tanghali, nanonood ako sa YouTube, may nadaanan ako na prophet from, hindi ko na sasabihin ko sa bansa, ano, na I think naging guest siya dito sa Pilipinas uli. Dati na parang naano na siya, naban na yata noon. Kasi nag-prophesy siya noon na ang ating bansa ay puno, tigmak sa kasalanan at idol worshiper ang ating bansa. At ang presidente natin, si Duterte pa noon, ay parang nagsalita siya na parang hindi maganda pakinggan, ano? Kaya yung iba parang nayamot, ano? Yung ibang nag-ooperate sa prophetic ministry, hindi umagri sa kanya. Pero this is a well-known prophet na galing sa ibang bansa. No, kaya lang kung pagkukumpara, kung papaгаlit at marami tayong Diyos-Diyosan, di hamak na sa kanilang bansa, mas marami. Walang sinabi ng ating bansa, Diyos sa Diyos-Diyosan sa kanilang bansa. Kaya sabi nung kaibigan kong prophet din, hindi niya sabihin sa sarili niyang bansa, ano? At dito siya dumayo sa Pilipinas na sinasabi niyang ang mga tao dito ay makasalanan, full of adultery, at idol worshiper, at ang presidente natin ganito, ano. Bakit hindi niya sabihin niyo sa kalambansa, mas maraming idol worshiper sa kalambansa. Pag sa paramihan ng Diyos-Diyosan, makakalahati lang yung Diyos-Diyosan sa ating bansa, ano. Hindi ko alam kung pinaban siya noon ng isa sa mga leader ng malaking grupo, ano. At matagal ko siya hindi nakita. Then, ngayon nga, kanina, sabi ko mukhang naging guest uli sa Pilipinas, mukhang nakapasok uli sa Pilipinas. At nagpara-prophesy sa Philippines na napakaganda naman. Oh. In fairness, maganda naman at ang ating bansa daw ay pagpapalain at kakaiba sa ibang mga bansa. And time will come, maiinggit sa ating ibang nasyon at ibang mga lahi na sasabihin nila, bakit hindi ako pinanganak sa bansang Pilipinas? At magiging number one nations ang ating bansa. Noong ko pa yan naririnig, noong panahon pa, nagsisimula pala ako sa prophetic, naririnig ko na yan. Ano, na our nation will prosper and will become number one nation of Asia, ano, magandang pakinggan, ano, talagang mapapa-amen ka. Okay naman yon, I wish and I pray ganun ang mangyari sa ating bansa. Pero ngayon, inulit niya ulit ganun, ano. So, hindi naman ako opposing doon sa kanyang prophetic word patungkol sa ating bansa. Uma-agree pa nga ako pagtungkol sa pagpalain ng bansa Pilipinas. I agree ako diyan. Kung hindi man totoong prophecy yun, I consider it as declaration of faith. No? Positive kasi. Mas maganda yung sinabi ng yun kaysa nung mga nakaraang taon na pagdayo niya dito sa Pilipinas, wala siya sinabi, kundi ang Pilipinas, mga Pilipino makasalanan at full of idolatry, fornication, at idolatry, ano, hindi maganda. Ngayon, this time, puro maganda naman pinrapi sa niya. Okay, I believe he is a true prophet under the New Testament. Hindi ko naman sinabi siya false prophet. Ano? I believe he is a true prophet. Meron pang isang Nigerian na nagbibigay ng prophetic word, paulit-ulit, ano, na ewan ko bakit ang paborito niya bigyan ng prophetic word ay ang bansang Pilipinas, no? Hindi ko na babanggitin pangalan itong tao ito na medyo talubata siya. At I believe he is also a true prophet of God.
Pero kulang pa siya sa pag-aaral about the ministry of a prophet under the new covenant. Kulang na kulang siya kasi nakita ko, siguro gusto lang niya sumikat o makakilala yung pangalan niya. Lagi siyang dumadayo ng prophetic word dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Kaya lang masyadong obvious na. Kasi last time, sabi niya, nag-prophesy siya about politics sa ating bansa at sinabi niya na si Sara Duterte ay hindi kalooban ng Diyos na maging presidente ng Pilipinas. Aba, sabi ng Panginoon, ako delikado pagsabi ng Panginoon eh. Under the New Testament, huwag kang magsasabi ng just prophesy the word, pero huwag kang magsasabing, ito ang sabi ng Panginoon. Ako, delikado yan. Sa Old Testament, pwede mo sabihin yan, thus saith the Lord. Pwede sabihin yan mga prophets under the Old Testament. Ngayon, under the New Testament, diretso ka na lang, mag-release ka ng prophetic word. Kasi nga, iba ang Old Testament prophets sa New Testament prophets, Iba ang ministry nila, iba ang way kung paano sila nagbibigay ng prophetic words, iba ang dahilan bakit sa Old Testament ang mga prophetic words ay karamihan about the judgment of God's nation, Israel, about war, about judgment, karamihan mga negative, ang prophetic word ng Panginoon under the Old Testament para sa bansang Israel. Okay. Mapapansin nyo under the Old Testament, pag ang mga prophets of God, true prophets of God, nagbigay ng prophetic word about judgment or judging the nation Israel, may bali yun, may bali, At merong karugtong yun, sinasabi ng prophet of God, but if you will repent, if you will come back to me, then my mercy shall be upon you, and I will raise you once again as my nation. You will become victorious, you will prosper, May positive na bali yung prophetic word, although may judgment. Ang panawagan ng Diyos, repent and come back to me. Laging gano'n, karamihan ng prophetic word. At mamaya, linawin pa po natin yan. So, there's a great difference between Old Testament prophets and New Testament prophets. At maging sa mga nag-ooperate ngayon sa prophetic movement o prophetic ministries, marami ang nagkakamali. Bunga ng School of Prophets na napasukan nila na nagturo ng mali rin. Mali. Ano yung mali? Okay. Ating bagitin ko muna kung ano yung pagkakamali ng mga modern prophets ngayon. Okay. By the way, ang stand ko po, I still believe that the prophetic ministry, prophetic office, or prophetic anointing is still flowing to His church, to the body of Christ, and through the body of Christ, it will flow, sa ikatitibay, ikalalakas for the building up of the body of Christ. The prophetic words will flow, will be released to build up the body of Christ. I still believe na ang office of the apostles, prophet, evangelists, pastor, teachers, hanggang ngayon ay nasa body of Christ, nasa church pa rin. Okay, merong dalawang alam nyo, nagkaroon ng dalawang pananaw ang Christianity. Nag-start ito panahon ng Reformation. Yung isang posisyon ng mga Kristiyano, yung tinatawag na cessationist. Sila ay cessationist or yung tinatawag na paniniwala nila ay cessationism. From the word cease, huminto. Ang mga cessationist Christians or believers, kapatid din po natin sa Panginoon yan, meron silang maling pang-unawa, paniniwala, na sinasabi nila na wala ng fivefold ministry gifts or wala na sa fivefold ministry gifts ang apostle, prophet. Wala na raw. Natitira, evangelist, pastor, teacher. So, inalis nila yung apostles and prophet kasi foundational, ministry. At ang in-illustrate ni Apostle Paul na sa kanyang
sa kanya sinabi, no, na ang sa isang metaphor na example niya is the body. Or, sorry, hindi body, kundi building. Nilarawan niya ang isang church sa isang building. Although church is not a building. Church is people. Nung tayo bata pa sa Roman Catholic Church, ang turo sa atin, punta ka doon sa church, simbahan, doon sa building. Actually, church is not a building. Church is people. Pero merong metaphor na sinabi si Apostle Paul na ang church kagaya ng isang building na may foundation. At ang foundation ng church ay ginawa through the ministry of the apostles and prophets. No? Tingnan po natin nga sa Bible. Ephesians chapter 2 verse 20. Okay, ito po sabi, having been built on the foundation of the apostles and prophets. Ano, pag binasa natin ang context ito, context is about the church, the body of Christ, having built, ito tinayo, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself, the cornerstone. Alam niyo, ang mga building, ang mga palasyo, ang mga laking building tiyatayo noong unang panahon ng Panginoong Jesucristo, halimbawa yung templo, meron isang pinakamalaking cornerstone, no, na humahawak doon sa building, at bukod sa pinakamalaking cornerstone, sa paligid may mga brace o yung poste na yun ay foundation na matatag ng building. Kasi kung wala yung mga poste na yung foundation, magkukulaps yung building. No? Magkukulaps. So, yung sinasabi nila, ang means apostle prophet ay foundation, ano? Foundation ng building. Ang church ay tinuring katulad, kawanis ng building na merong foundation. At ang foundation daw ng church ay through the apostles, through the ministry of the apostles and prophet. Ngayon sabi nila, ngayon ay tayo na ang building, ang gusali. Hindi na kailangan yung foundation kasi naitatag na ang foundation. At hindi na kailangan kasi nga nakatatag na. No? So, kung nakatatag na ang foundation at ang ministry of apostles at prophet ay parang brace o pundasyon na humahawak sa buong building, ang tanong, pag ba nalikha na i-build yung building, kailangan tanggalin yung foundation. No? Ang sagot, siyempre, hindi. Bakit? Magkukulaps yung building. Pero nangyari sa paniniwala ng mga cessationists, tanggalin na ang apostles sa ministry. Kasi foundation din nga yan. Kaso nga, ang logic ito. Paano mo tatanggalin? Kung sinabi mo na ito ay pundasyon, tatanggalin mo ang pundasyon ng building. Magigiba, magkukulaps ang building. No? Yan ang logic lang minsan nagsasalita tayo na para tayong ang gagaling natin theologians, hindi natin iniisip yung sinasabi natin. So, alisin mo ang apostles at prophet, magiging weak ang building. No? Aalog-alog yan. Pag lumindol yan, bagsak yan. No? Kaya pala ang church itong mga nakaraang panahon ay very weak kasi tinanggal nila ang ministry ng apostles and prophet. Ngayon, ibinalik ng Panginoon, ni-restore ng Panginoon ang ministry ng apostles and prophet. Matagal na nakatulog yan, matagal na itinago ni Satanas through those theologians ng panahon ng mga Reformation. No, di nga nagsimula sa Reformation. Hanggang ngayon, ini-embrace ng mga Protestant churches, no, yung pagkakaalis ng ministry of the apostles and prophet. No, ini-embrace nila yan, tinuturin na wala na. At wag ka, dito sa San Pablo, may isang church dito Nakausap ko yung isang may katungkulan doon sa church na yun, nagulat ako. No? May pagka-baptist itong church na ito, pero kakaiba pa rin sa baptist. No? Kasi sila, pag nag-gathering sila, wala silang pastor.
Sabi ko, wala silang apostle, wala silang prophet, wala silang pastor, wala silang teacher. Wala. Inalis lahat. Siguro meron naman silang evangelist, ano? Kasi may nakikita akong member nila na foreigner na paggala-gala, namimigay ng tracts, so nag-evangelize. Pero yung mga leadership sa loob ng church, inalis nila. No? Pati Bible teachers. Sabi ko, sino nangangaral sa inyo? Lahat kami. Kasi sinabi sa Bible, Apostle Paul, kung may magsasalita, isa-isa lang. Para hindi magulo. Totoo nga si Paul. And that's referring to the prophetic gifts. No? Kasi sila, isa-isa lang, tatayo. Sino magsasalita? Magpapagsasalita? Kahit sino. Kung anong gusto mo i-share, pwede ka magsalita. Naku, kako, delikado to. Hindi ko na kinontra. Sabi ko, lumayo na itong kapatid ito. Dati kasamahan namin ito sa church. Lumayo na ang pananaw niya. No? Nadala siya ng dating pastor doon na nagturo no. Paano kung walang pastor, walang magbibigay ng proteksyon, pag-iingat doon sa congregation? Paano kung may umaten na Jehovah's Witnesses, Mormons? Di malaya rin sila magsasalita sa unahan. Kahit daw sino Yes. Paano kung may umaten na INC, ang paniniwala si Jesus, hindi Diyos? Di tatayo rin yun, isishare. Ay, napakagulo. So, yun ang nangyari, ano? And I believe, napasok ni Satanas yung church na yan, pinagtatanggal yung 5-fold ministry gifts. So, halatang halata. Ito naman, yung paano natin ngayon, during the, mula from Reformation, just sa Protestant movements, no? In-embrace nila hanggang ngayon. Kung tawagin ay cessationism, hindi sila niniwala na ang apostle prophets are still in the church today. Meron daw evangelist, pastor, teacher. No? At yung dalawa, inalis. Yung pa naman ang foundation ng church. Kaya sabi ko doon sa kausap ko sa cessationist, sa forum debate, sabi ko, ang building ba? Sabi ko, tanong, kung ang apostle prophet ministry ay foundation yan ng church na kinonsider na building, so pag natayo ba ang building, tatanggalin ang foundation? Hindi raw. Paano pagka tinanggal? Magkukulaps. Ganun nga. Magkukulaps. Sabi ko, tinanggal niya yung fivefold ministry, yung apostle prophet na sinabi dito sa verse 20 na foundation, no? Built on the foundation of the apostles and prophets. Bakit hindi niyo tanggalin yung sinabi rito na Christ Jesus Himself being the cornerstone? Ba't hindi niyo matanggal ngayon? Si Jesus na cornerstone, yung pinakamalaking brace sa temple, no? Cornerstone, no? Ang tinanggal yung maliit na foundation, apostle, prophet. Kung magtatanggal, tanggalin natin lahat ng foundation. Total, established na Kita niyo yung logic? Mali. Mali. Kaya, sa building, kung building in example ni Paul, doon tayo sasakay. Kapag inalis mo ang foundation, lalo yung cornerstone, wala na. May mga churches, inaalis na si Christ, yung pinaka-cornerstone. At pumapalit yung pinaka-leader. Parang si Kay Buloy, sabi niya, wala na si Jesus, the only begotten sa umakit sa langit. Wala na. So, ang pinalit ng Ama ay ang the appointed Son. And I am the way, the truth, and the life, sabi ni Kay Buloy. Sabi, blasphemy yun. Kasi ang pwede lang magsabing, I am the way, the truth, and the life, walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit? Kasi siya ang Diyos na nagkatawang tao, siya ang only way to the Father, siya lang ang truth, at siya lang ang giver of life. Hindi naman way si Kibuloy, hindi rin siya truth. Tao lang siya, hindi rin siya giver of life. No? So, kinlaim niya yun. Siya sabi niya, huwag niyo akong tatawanan, ako may-ari ng kaluluwa niyo. Ang mundo ay ako rin na may-ari. Kita nyo na. Ano? Inalis na yung pinaka-cornerstone. Anong nangyari? Nagkawardi-wardi na ang doktrina. Iyan ang sinasabi ko. So, the truth is, walang inaalis ang Diyos. Nandyan ang cornerstone, si Jesus. Nandyan ang foundation ng apostles and prophets. At,
Basahin natin ang Ephesians 4 verse 11. Ephesians chapter 4 verse 10 muna. He who descended is himself also he who ascended far above all the heavens. Si Jesus Christ po ito, ang ating Panginoon. So that He might fill all things. Siya umakit sa langit, eto na, nagbigay siya ng gifts sa body of Christ, sa church. And He, Jesus, gave some as apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Anong purpose ng fivefold ministry gifts? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ito sabi dito sa verse 12. For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. Ang tanong, hanggang ngayon ba kailangan pa ma-build up ang body of Christ? Kailangan pa ba ang equipping of the saints? Ano? Ang sagot, yes. Absolutely yes. So kung kailangan pa, bakit mo aalisin ang dalawa sa fivefold ministry gift? Sino may sabi siya at sino may utos na alisin alisin ang apostles and prophets sa fivefold ministry gifts? Magkakakambal yan, magkakapartner yan. Sino nag-alis niyan? Si Satanas. Paano naalis? Gumamit siya ng mga naunang mga theologians na na-deceive ng diablo. No? At yung mga theologians yung mga kilala, kaso nga na-deceive. Alam nyo, hindi ko may kilala at nakita ng mga tao, magaling kang mag-Bible study o mag-preach, no? Hindi ibig sabihin yan. Tamang-tama ang sinasabi mo. Titignan mo rin sa Bible kung tama yung sinasabi tao. Meron ako sinusundan ng teacher Ilang beses ko tinestify yan maraming hanga. Si Benny Hinn, ilang beses gineget sa TV yan. Sinusundan ko mga teachings niya. Magaganda, magaling. Graduate pa yan ng Oral University. Sabi ko, okay to, mapagkakatiwalaan to. Then later on, bandang huli, may napansin ako. Nasa YouTube yan. Sabi niya, do you know what is the gospel? The good news? The gospel is not Jesus. Huh? The gospel is not His blood. The gospel is not His death. It's not His resurrection. The gospel is the kingdom. Not Jesus Christ. Ako, pamula nun, naghiwalay na tayo. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Kahit ang galing mo pa magturo, nabangag yung iyong teaching. That is not from God. That's not from the Holy Spirit. Isipin mo, blasphemy nga yun Isipin mo, sabihin mong hindi si Jesus Christ ang good news. Isipin mo, sabihin mo, minaliit mo, the blood of Jesus is not the good news. His death and resurrection is not the good news. It's not the gospel. Nasabi mo, the gospel is the kingdom. No? Mali. Nireject mo si Jesus. Nireject mo ang ginawa ni Jesus. Tinapos ni Jesus. Tapos itinaas mo ang kingdom. After ilang months, nabalita ko, nag-crash yung airplane niya. Patay ang buong pamilya niya. Kasama siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Bakit? Dadami pa. Alagad mo mali-mali ang teaching mo Pero hinangaan ko siya. So, hindi ibig sabihin magaling, umpisa, tama lang ito siya. Abangan nyo, tingnan nyo, kahit na ako, pag ako nagsalita, tingnan nyo kung nasa Bible. Kaya, nasa 1 Corinthians chapter 15 naman na kung ano ang meaning ng gospel. The gospel is the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Dinify niyan. Sabi ni Paul, kung may mangangaral sa iyo na ibang gospel, iba sa ipinangaral ko, sumpain siya. Let him be accursed, sabi ni Apostle Paul. Ibang gospel yon. Sabihin mo na Jesus Christ is not the gospel. Ano pang gospel? Ano pang good news? Ang good news niya, si Jesus dumating at iniligtas tayo. That is the good news. Ipipresent mo, kingdom is the good news. Paano naging good news ang kingdom without Jesus? Tatama pa yung sinabi niya kung saan ang sinabi niya. Do you know what is the gospel? The gospel is Jesus Christ, His death and resurrection, lahat ng yan, His blood, the payment for our sins is the good news, lahat ng good news. And additional, the kingdom of God is the good news din.
Bonus yan. We are now in the kingdom of God, which is the good news. Yun, tama yun. Jesus Christ plus the kingdom, that's the good news. Pero sabihin mo, Jesus Christ is not the good news, only the kingdom. Ay, nako, kultong aral yan. Wala sa another gospel yan, a different gospel, a demonic gospel yan. Pero kilalang tao nagsabi na. See, pag inaalis si Jesus, that is already a demonic doctrine. Okay. Now, ang tunay na doctrine, katuruan, at ang tunay na gospel, laging itinataas, walang iba, kundi si Jesus Christ. Wala nang iba. Ang mga teachings natin, kahit paano bang subject, faith, discipleship, fivefold ministry gifts, ano pa, character, Christ-like character, or, ang tawag dito, Christian living, anumang topic natin, laging ang kauuwian, ang sentro ng ating message o teaching, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yan ang mga tamang teachings. Pag si Jesus ang tinataas, yan ang katotohanan. Pero kapag inaalis si Jesus sa eksena, no, hindi yan sa Panginoon. Okay, so, ano sabi dito? Kailangan pa i-equip eh. Kung mo aalisin, until, verse 30, until we all attain to the unity of the faith. No? Nagkaisa na ba ang mga churches? Hindi pa nga magkasundo-sundo sa doktrina eh. Sabi dito hanggang sa magkaisa. Kailan pa yun? Hindi, nangyari na ba yun? Hindi pa. Iba-ibang denomination pa natin. You know? So, kailangan pa itong fivefold ministry gifts and of the knowledge of the Son of God to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Naabot na ba natin yung fullness of the stature of Christ, yung kalaguang spiritual Panginoong Jesus? Naabot na ba natin? Ang sagot, siyempre, hindi pa. Kailan natin maaabot yung perfection, yung completeness, yung fullness of the stature of Christ? No? Yung maturity na kagaya ng maturity ni Christ, kailan natin maaabot yun? Yung perfection na yun, yung fullness of Christ. Maabot natin yun pag nasa langit na tayo, kapag perfect na tayo. Habang nasa lupa pa lang tayo ngayon, continuous yung growing period natin. Wala pa nakakabot sa fullness of Christ. Yung stature of the fullness of Christ. Wala pa. Yung, pag siya fullness of the stature of Christ, yun yung perfection eh. Nagkakamali-mali pa tayo, nagkakasala pa rin tayo. Kailan natin abutin yun? Pag nasa heaven na tayo. That means, hindi na kailangan ng apostles and prophet, evangelist, pastor, teacher, pag nasa langit na tayo. Hindi na kailangan. Nasa perfect place na tayo at perfect na rin tayo by that time. Okay, so now, diretso tayo sa ating pinag-uusapan. Now, bibilisan ko sa inyo. No? Ano ang difference ng Old Testament prophets at New Testament prophets? So, ang mali sa mga prophets ngayon na naglipa na gumagala, pumunta sila sa iba-ibang bansa, at pinaprophesy nila yung mga bansa. Ganito sabi ng Panginoon sa inyong bansa. Ganito sabi ng dumadayo sa mga bansa at sinasabi nila, feeling prophets talaga sila eh. Sinasabi nila, I am a prophet to the nation. Ako'y prophet to the nation. Pero ang tanong, Pastor Jude, ikaw ba naniniwala na meron, sa panahon natin yung meron prophets to the nations? Yes, naniniwala ako. Pero hindi kagaya ng ginagawa nila. Na nagpa-prophesy sila to the nations at ang prophetic word nila ay ganito, tungkol sa politika. Ito sabi ng Panginoon, ang inyong next president, yung president yung ngayon ay hindi na yan. Maalis siya, papalitan niya ng Panginoon. Thus saith the Lord. Ang ipapalit dyan ay si ganito. Hinulaan pa ko si papalit. Sumablay. Di ba nangyari yan sa ating bansa? Dumayo rin dito mga prophets from other nation at pinapisay at sinabi na itong man of God, na leader ng isang pinakamalaking isa sa pinakamalaking church sa ating bansa,
Pinarapisay, napatakbo tuloy itong kapatid na kumandidatong presidente. Kasi pinagtulakan itong mga tapos may dumating prophets. Ito sabi ng Panginoon, you will be the next president. Naku po, ako yung inaantok-antok niya, nakalimpungatan ako, kilala itong prophetess na ito. Ako, naku, sabi ko, sablay ito. Kilala pa naman ito na very accurate mag-prophetic word. Ba't siya pumasok sa ganitong prophetic word na hindi galing sa Panginoon? Ano nangyari? Hindi naman siya naging presidente. Ilang beses siya kumandidato. Talo. Bakit? Hindi kalooban ng Panginoon. No? Hindi kalooban ng Panginoon. So, kasi nga, ang problem, dahil sa mga prophetic words ng mga naglipa ng mga prophets, napapatulak naman itong iba na naniniwala, ganito pala. No? Unang pagkakamali, ang mga prophets ngayon, under the New Testament, hindi dapat mag-prophesy about politics. Mali yan. Ano? Hindi dapat mag-prophesy about celebrities. Si John Bieber, pinrapisay yun. Ano? Hindi dapat prophesy na ipaprophesy celebrities, mga sikat na tao. No. Pag ginawa mo yan, ang tawag sa iyo, psychic. Yes, magiging psychic ka. Ganyan sila, yung mga psychic ng mga namatay, mga ahente ng Satanas, nagpa-prophesy, paborito nila prophesy para sumikat sila, mga artista, mga sikat na artista. Hindi naman talaga galing sa Panginoon mga prophetic word. So, itong mga modern day prophets kaya nagsulputan, pinaprophesy ang politics, the next president, yung mangyayari sa ating bansa, yung mangyayaring yung nangyayaring kaguluhan nito, meron tama, meron ding mali. Pero in other words, once na pinrapisay mo ang bansa na related sa politics, that's not from the Lord. Pag pinrapisay mo ang isang bansa at yung mga sikat na tao, that's not from the Lord. No? Bakit? Tapos, pag nag-prophesy din, may mga nagpa-prophesy yung mga modern day prophets, judgmental, tungkol sa judgment ng Diyos na darating. Hindi rin yan sa Panginoon. Yung Nigerian na pastor, ang hilig mag-prophesy na judgment sa ating bansa. Nagko-comment nga ako doon sa post niya, sabi ko, brother, don't do that. You'll become a psychic. Every time you prophesy about politics, about celebrities, at ito pa sabi niya, hindi si Inday Sara ang kalooban ng Diyos na maging next president. At nag-endorse. Isang vlogger na babae na lagi naka-makeup, Hindi ko alam kung natiripan niya na ito ang kalooban ng Diyos. Siya ang magiging next president. Naku po, ano nangyari dito? But I believe, kaya mababranded na siya na false prophet. No? At saka sabi niya, 2 weeks from now, the war between America and Iran will cease, will stop. 2 weeks from now. Binilang ko, ilang buwan na ngayon Ilang months na ngayon. Tuloy pa rin. So, sablay na naman yung prophetic word niya yun. No? Kasi nag-prophesy siya, hindi naman talaga yun ang ministry ng isang prophet. Okay. Sabihin ko sa inyo, eto na, ang Old Testament prophets, ang difference, pagkakaiba sa New Testament prophets, excuse me po, nung panahon ng Old Testament, panahon ng mga prophets, ang bansa Israel was under the theocratic government. No? Na pag sinabing theocratic government, ang Panginoon ang leader ng mga bansa. Siya ang hari, siya ang leader, siya ang mangunguna. At sa pamagitan niya, gumamit sa mga tao, sila Moses, mga prophets. Nangyari lang, na-stop yun. Nung nangyari ang bansa ng Diyos, ang Israel, humingi ng hari
Sabi nila, gusto namin ng hari, kagaya ng mga Gentile nation, may mga kings. Sabi ng prophet of God, hindi na kailangan kasi si Yahweh ang ating ang ating Panginoon. Siya ang ating leader. Hindi, basta gusto namin ng hari. No? Sabi ng prophet of God sa Diyos, Lord, ano ba ito? Hayaan mo, bibigyan ko sila ng hari. Bandang huli, magsisisi sila. Excuse me. At yun na nga, binigay ng Diyos si Saul, na isang naging masamang hari. Nag-start sa humility, a humble man, then nagwakas sa full of pride, disobedience, rebellion sa Panginoon at sa prophet of God. Okay? So, yun ang nangyari. Pero, noong unang panahon, under theocratic government, at gumamit siya ng mga prophet, Isaiah, Jeremiah, okay. So, ngayon, doon sa Old Testament, by the way, ang pinara-prophesy, patungkol talaga, day of God's nation, Israel, na kung tawagin ni prophets to the nation Israel. No? At pag sila nag-prophesy, kadalasan, about judgment ng Diyos sa kanila. Why? Kasi ang kahinaan ng Israel, paulit-ulit. Pag meron chart na nakita, parang up and down. Pag sila ay matibay na at prosperous, lalaki ang ulo na, magkakaroon pride, then they will rebel against God at sila ay sasamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga bansa, papapasukin nila mga Diyos-Diyosa, they will worship idols, at magagalit ang Diyos, ibibigay sila sa kaaway nila, papaghihirapin sila. Then pag sila hirap na magsisisi sila at tatawag sila sa Panginoon, then to the rescue ulit ang Panginoon, patatawarin sila, and then sila iaangat ulit. Pag iniangat na sila, then lalaki na naman ang ulo nila, and they will rebel against God, babalik na naman sila sa idolatry. Paulit-ulit yung cycle na ginagawa nila pagsamba sa Diyos-Diyosa. Kaya paulit-ulit din, nagpa-prophesy ang mga prophets of God na talaga ito sabi ng Panginoon, hinuhusgahan kayo ng Panginoon. No? Ganito at ganyan ang gagawin ng Panginoon, bibigay kayo sa ibang bansa, magiging alipin kayo. And later on, may bali ang Panginoon. But if you will come back to me and repent, then again, I will receive you. You know? Come back to me. Lagi nang siyasabi ng, come back to me. Pero, lagi pinaprophesy, you will be judged by your God. Judgment will come. No, repent. Yan ang sa Old Testament, laging judgmental prophecy. Gusto ng Panginoon, i-guide sila, pero sila ito mga taliwas sa guidance sa Panginoon at sila sumusuway. Kaya ang prophecy sa kanila, no, hindi na guidance, kundi judgmental. No? Then, ano pa yung prophecy sa Old Testament? About the prophets of God were called Israel back to covenant faithfulness, warned of judgment, winawarn niya sa judgment, announced God's will for the nation. Kung anong kalooban ng Diyos sa bansa, sinasabi ng prophets of God. At ano pang pinaprophesy ng mga Old Testament prophets? Yung pagdating ng Messiah, foretold Messiah and the future of His nation. Yan ang prophecy ng mga Old Testament prophets. Ngayon, ginagaya yan ng mga New Testament prophets. Umiikot sa mga bansa, feeling prophets to the nation, then sinasabi, ang sinabi ng Panginoon sa inyong bansa ganito, that's only for Israel. Sa Old Testament, sinasabi ng prophets of God, ito sabi ng Panginoon sa bansa na ito, no, na kinupkup ng Diyos. Yan sinasabi. Ginagaya yan ng mga modern prophets ngayon. Na hindi naman yan. Hindi yan ang ministry ng New Testament prophet. So, ang Old Testament prophet, nabanggit ko na sa inyo, was only to the nation Israel under theocratic government. So now, sa panahon natin ngayon, nasaan tayo ngayon? We are not under the old covenant.
we are under the new covenant. And under the new covenant, magkasama po ang Jew and Gentile. Sa old covenant, mga Jews lang eh. Now, nung dumating, nung na-accomplish ni Jesus ang mission, naggumawa siya ng new covenant through His blood, no? Na ang covenant nito, lahat welcome na. Jews and Gentile nation. Everybody, lahat welcome. Sabi Jesus, lahat na lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. So under the new covenant, composed of Jews and Gentiles. At sa panahon natin ngayon, ang Panginoon nakatutok sa kanyang holy nation. Alin ang holy nation of God? No? The church, the body of Christ. No? Kaya ang holy nation of God nito, we are the holy nation of God, tayo, we are God's kingdom. Tayo pinaghaharian ng Panginoong Hesus. Siya ang ating ruler. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating leader. He is our head and we are His body. So we are under the new covenant of the Lord Jesus Christ. So now, under the old covenant, the nation Israel. Now, under the new covenant, the church, the body of Christ. Tayo po yun. Pag sinabing church, body of Christ, composed of many denominations, pero itong mga many denominations dito, ang mga members ay mga tunay na born again sa kaharian ng Diyos, nakaranas ang pagbabago sa buhay, regeneration, at pinanganak sila sa Espiritu sa kaharian ng Diyos. Kahit anumang pangalan ng church nila, kahit hindi natin kasali sila sa church natin, still they are our brothers in Christ at sila ay members of our family. We are one family in the Lord Jesus Christ, in His kingdom. And we have a kingdom, the kingdom of the Lord Jesus Christ. Kaya, under the new covenant, we are under the kingdom, we are under the leadership of the Lord Jesus Christ, and we are His body, and He is our head. Ang tawag sa atin sa Bible, we are kings and priests and holy nations of God, the peculiar people of God, holy nation. Old Covenant, Nation Israel. New Covenant, kung tawagin ang church ay kingdom or holy nation of God. So, now, ano ang role ng prophet under the New Covenant? Ang role ng prophet, ang function ng prophet is to prophesy to the church. To the church. At ang prophetic word ng mga prophets under the New Testament is for edification, exhortation, and comfort. For edification, exhortation, and comfort. Nandun po yan sa 1 Corinthians chapter 14, verse 3. The one who prophesies speaks to the people for their upbuilding or edification and encouragement, exhortation, and consolation or comfort. So, ang New Testament prophet pala is speaking or prophesying for the building up the body of Christ, for edification, exhortation, and comfort. Kapag ang prophetic word galing sa Panginoon, nagbibigay ng peace, joy, comfort, exhortation, nagbibigay, nakaka-build up ng ating pananampalataya, nakaka-encourage. Nagre-rema yung salita ng Diyos at na-encourage tayo. Kung tayo ay nanghihina, na-encourage tayo. That is word from the Lord, prophetic word. Anong ginagawa ng mga ibang prophets ngayon? Prophesying about the judgment of the church. Judgment of God to the church. Hahatulan ng Diyos at church. Aba, kung si Jesus nga sinabi na parito ako, hindi para husgahan kundi magbigay ng kahabag at biyaya at kaligtasan. So, kung patungkol sa judgment at nakakatakot, nakakatakot yung prophecy, listen, that's not from the Holy Spirit, that is from demon. It's either yung nagsasabi sa prophet ay prophesying in the flesh, in his own emotion and flesh,
or prophesying through demonic spirit. Dalawa lang ang pupuntahan niya. Pag siya nag-prophesy sa ating bansa, ng bansa natin lilindulin, ang bansa natin babahain, ang bansa natin magkakawasak-wasak, at marami mamamatay, thousands will die, that's not from God. Bakit? That is a demonic words from the devil or from demon spirit na pumasok sa isip niya. Bunga ng kaignorantihan sa prophetic office niya. He may be a true prophet of God, pero kulang sa pangunawa na mali siya ng function. Kaya nagpa-prophesy siya in the flesh, and through prophesying through his flesh, na-welcome ang demon spirit, nakakapag-inject sa isip niya ng mga demonic prophecy na makakakos ng fear, stress, anxiety, worries, doubt, at kaguluhan. Yan yung pinaprophesy ng Nigerian judgment sa ating bansa. Lilindulin ang bansa ng ganito at marami, thousands will die at magkakaroon ng malaking tidal wave sa bansa nito. Naku, hindi po sa Panginoon. Pag narinig niya, rebuke it. Rebuke him in the name of Jesus. You demonic spirit, get out! Get out of my sight. I rebuke you, you demon spirits. Huwag kang magsalita ng curses sa aming bansa. Hindi na po prophetic word yun eh. Curses yun eh. Na kapag sinang-ayunan mo, umaagri ka sa curse na yun. Pag sinang-ayunan mo at natakot ka, pwedeng mangyari sa iyo yung curses na yun. Sapagkat si Satanas nag-ooperate through fear, through the fear of human beings. Pag ikay natakot, nag-worries, it will invite demonic spirits to kill, to steal, and to destroy. Kaya pag may nag-prophesy na gaya, rebuke it immediately. Mag-comment kayo, sabihin nyo, you know what? You are prophesying in the flesh and you're prophesying through the words of the devil. No? That's not from God. You are cursing our nation. Stop it. I rebuke you in the name of Jesus. Rebuke him. Yes. Sa Old Testament, ang another difference, sa Old Testament, ang mga prophets of God, talagang legit na pag galing sa Panginoon, minsan ka magkamali. Mababrandidan ka na you're a false prophet. Minsan ka lang magkamali. Yes. But you know what? Under the New Testament, ang mga prophets, true prophets kapag nagkamali, hindi ka pwede kagad brandidan ng mali. No? Hindi ibig sabihin you're a false prophet. Hindi ka guys sa Old Testament. No? Kasi legit talaga narinig nila from the Lord. No? Sa New Testament, ang sabi ni Paul, prophets or the prophetic words, ang mga prophets must be examined. Must be checked. No? Kailangan ini-examine. I-check mo. Okay. Hindi ka guys sa Old Testament, hindi masamang i-check, examine, or i-criticize yung prophetic word ng isang prophet, modern day prophet, pag ito ay hindi in line sa office of the prophet. Pwede nyo rebuke, pwede nyo i-criticize, Brad, nalamamali ka na dahil nagpaprophesy ka ng judgment sa church, sa judgment sa bansa. That's not from the Lord. Those words are cursing words. I rebuke you in the name of Jesus. Ganon. Rebuke natin. No? Ang New Testament prophets ay example, laging patungkol sa church. No? Meron bang, under the Testament, meron bang prophet to the nation? Meron. Pero, ang ministry po ng prophet to the nation, umiikot siya sa mga bansa, sa mga churches, prophesying to those churches sa other nations. For the building up, edification, exhortation, for the building up of the body of Christ. Nagpa-prophesy, hindi yung ipa-prophesy politics, celebrities, no? Or yung hula sa bansa, sa mangyayari sa bansa. Hindi ganon. Umiikot ang prophet to the nation, kung calling it prophet to the nation, pumapasok, kung siya ay welcome sa mga churches at maging speaker, he will prophesy to that church sa ikatibay, ikapangaral, ikalalakas. For education, exhortation, and comfort. Tandaan po niya. At lagi ang prophecy niya for the building up of the body of Christ.
Lagi ang prophecy niya patungkol sa church. At kung siya may mag-prophesy patungkol sa ibang bansa, pwedeng mababanggit ang Israel dahil ang Israel ay connected sa church at ang Israel, tinatawag nga yun ng mga Bible scholars, theologians na yan yung time clock ng Panginoon. Israel. No? Makikita nyo sa last day kung anong nangyayari. Tingnan nyo yung nangyayari sa bansang Israel. Kasi pinrapisay niya sa Old Testament. No? Nakikita natin, malapit na ang second coming sa pamamagitan ng nangyayari sa bansang Israel. Okay? So, kung mag-prophesy New Testament prophets sa panahon ngayon about nation, it's always referring to nation Israel and to the church. No? Laging magkakonekta yan. At laging connected sa prophecy, biblical prophecy sa Old Testament. No? Na ipinapaalala ko ano sinabi sa Old Testament, then pumupunta sa New Testament, no? At itinataas ng prophetic word of the prophet ang Panginoong Jesus na siyang author and finisher of this new covenant. Yan ang tamang office of the prophet. Hindi yung dadayo ka sa iba-ibang bansa, punta ka sa Hong Kong, paprophesy mo, ito sabi ng Panginoon, mangyayari sa inyong bansa, sa Hong Kong. Punta ka sa Japan, ito sabi ng Panginoon sa Japan, susunod yung Prime Minister, o susunod yung ganito mangyayari. You know? Alisin nyo lahat ng idols nyo, kasi kayo ay lilindulin ng intensity, ay hindi yan sa Panginoon. Hindi yan dumadayo sa ibang bansa to prophesy to their nations about what will happen to their nations. Hindi yan. Ano ka? Si Madam Oring o kaya ikaw ay isang psychic pag ganon. Ang isang psychic nag-ooperate through demonic spirits, demonic anointing. No? Kaya yan ang pagkakamali napapansin ko ngayon sa prophetic ministry ng mga modern day prophets. Prophetic ministry is only for the church. No? At kinukot niyan ang Israel. Laging magkakonect niya. Church, Israel, hindi yan umaalis. At ang message niyan for edification, exhortation, and comfort. Now, isa pa tanong, ang prophets of the New Testament ba, Pastor, pwedeng corrective prophecy, i-correct ka. Magbibigay ng advice sa iyo. At i-guide ka. Yes, pwede. Pwede. Pero, be sure, lilimitahan po natin, Lilimitahan natin. Maging wise din tayo. Pwede tayong tumanggap ng advice, Pwede tayong tumanggap ng guidance, but we must check His prophetic words. Bakit? Kasi yung kaibigan ko, yung church sa Parañaque, may naging bisita. Ito, kwento ko sa inyo. Ngayon, itong bisita niya, propetisa, pinatulog nila doon sa worship hall nila, sa itaas. Maraming bintana. Pagbukas yung bintana, department of yung isang building, government office. So, bukas sa lahat ng bintana. Sabi nung caretaker, nung kaibigan kong pastor, Pastor, ako po'y pumasok sa worship hall, ako'y nagulat. Bakit? Si propetisa po, half naked, walang pang-itaas. Tapos paikot-ikot doon sa worship hall, labas yung upper part, naked ng upper part of her body. Bukas po mga bintana. Paano kung may nag-o-overtime doon sa kabilang building, nakita siya? Ha? Ba't gano'n? Sabi ko, yung palang palatandaan na false prophetess ito. Isipin mo, maghuhubad ka sa worship hall, hindi ka na napahiya sa Panginoon. Huhubad-hubad ka sa worship hall. Doon pala makikita, minsan may mga tao na namamanid, kagaya nangyari sa New York, di ba? Yung women's gathering, isa sa pinakamalaking ministry, pinakamalaking church sa buong mundo, bumanat yung church doon, ang nangunguna ay youth leader, nag-worship siya worship leader,
At siya daw, ang title niya, ginaya niya yung Naked Cowboy sa New York kaya tayo. Naked Cowboy. Hindi demanda siya. Ba't mo ako ginagaya? Ako yung original Naked Cowboy. Kasi, nag-worship leading siya, nakanyod siya kunwari. Pero yung camera sumaside, merong underwear. Kahit na, nakahubad siya, kitang yung katawan, takip na gitara. At ang mga, yun ay women's gathering. Palakpakan mga kabay, hallelujah, amen, hallelujah. Nakpo, kako, iba na wino-worship nyo. Kapag ganyan, ang presence ba ng Holy Spirit, tatagal sa ganyang atmosphere? No! Hubaran mo ba naman? Tapos sasabihin mo, you're the naked cowboy. Na-desensitize siya. Tapos may mga picture siya, wala siya pang itaas, ang baba ng, ng low waist ng pants. Parang may gusto siya ipakita. Sabi ko, itong taong ito, may something na kakaiba ito. Hindi ito filled with the Holy Spirit. Kasi ang filled with the Holy Spirit, very sensitive yan. Hindi yung magdadamit ng ganyan na parang tinetempt niya mga kababayan tumingin sa kanyang katawan. Ay, ganyan niya, ginawa niya. Nag-worship siya doon. Naked cowboy daw. Yun ang isang, halimbawa, na titingnan natin, maging wise tayo. At kagaya nung, yung sinabi ko na, hindi ko sasabihin ang lahi, ayokong i-discriminate yung lahi, nagubad ng half naked sa Then, lagi niyang kausap yung dalawang church members, nung kaibigan kong pastor. At sabi doon sa isang magandang church member na dalaga, alam mo, I prophesy to you, ang mapapangasawa mo darating sa ganitong month, albawi December, December, ganitong date, at ang suot niya, bababa siya, ang aeroplano sasakyan niya, ganito. At ang suot niya, ganito. Ito ang kanyang magiging suot. Abangan mo, sapagkat yan ang sinabi ng Diyos na mapapangasawa mo. Aba, inabangan nga nila sa airport, same day, same time, at kung anong flight, bumaba yung lalaki, yun nga rin. Ganun suot, nakasaklob, ganun na suot, ang kulay, ganito. At sabi, yan ang mapapangasawa mo. Hindi makapaniwala, sabi mo. Very accurate ang prophetic word ni propetisa. Alam nyo, inimbestigan ng kaibigan pastor. Kaya pala alam ko kailan ang dating at kung ano suot at sinabi yung mapapangasawa. Kinutuban yung pastor na friend ko, sabi nga, Brad, magkapareho sila ng apelyido. Yung pala kapatid. At gusto nitong propetisa, mapangasawa yung kapatid niya. Kaya pinarapi sa yung flight number, yung damit, yung susuot, kung kailan dating, yung information, at sinabing, thus saith the Lord. Naku po, malaking kasalanan sa Panginoon. Hindi mo niloko ang Panginoon. Niloko mo sarili mo. At yan ay wickedness. Kasalanang malaki sa Panginoon. Kung kausap ko lang siya, sister, you better repent. Babae, you better repent. Humble yourself before the Lord. Kasi nag-grieve mo ang Holy Spirit. Sinasabi mong you're operating under the prophetic gift of the Holy Spirit. Tapos nagsalita ka ng kasinungalingan at minamanipulate mo ang tao at dinideceive mo for your own evil motive. And that's a sin. So, kita nyo? So, ingat po tayo ng mga minamahal. Kaya, hanggang dito na lang po, mga kapatid. At wala na tayong time. So, sana naging malinaw. At meron po example sa Acts 11:28 and chapter 21, verse 10 hanggang 11, si Agabus prophesied about famine and about false arrest. It is still aimed at God's people preparing them. Tungkol naman sa warning. It's about the church, about the servants of God. Laging patungkol doon. So hanggang dito na lang po at let's pray. So, conclusion, in the Old Testament, prophets ministered as a theocratic nation, and in the New Testament, prophets ministered to the church, God's holy nation, for building up believers.
Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa pangungusap mo sa amin. God, pagpalain mo bawat isa nakapakinig at i-share namin ang napakahalagang mensahe na ito sa lahat na may mga prophetic gifts, sa lahat, sa buong body of Christ. I-share namin ang video na ito. Maraming po salamat. God bless your people, Lord, and may the grace of Jesus and the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless.